Hello! Magandang araw po sa inyo mga kaibigan at magandang buhay po para sa ating lahat. Ngayon nga po ay pag-uusapan natin ang episode 66 part 2 ng Init sa Magdamag. Kaya kung kayo po ay bago lamang dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong upload. At kung kayo naman po ay nagbabalik dito sa ating channel, maraming salamat po sa inyong suporta. Sisimulan na po natin ang ating kwento. Pero bago nga po pala, isa lamang pong paalala, hindi po tayo gagamit ng kahit anong video clips o pictures ng Init sa Magdamag. Ito po ay upang maiwasan na rin natin ang copyright claims. Maraming salamat po sa inyong pangunawa. Sisimulan na po natin ang ating kwento. Sa episode 65 nga po, kung inyong maaalala, ay nagkaroon ng pagkakataon itong mag-asawang Alvarez na magkausap. Kaya naman luhaan na umuwi itong si Peterson na tila ba'y tulala nang bigla niyang madatnan sa bahay nila itong si Kyle na bitbit ang ilang bagahe ni Rita. Ayon nga dito kay Kyle ay kinuha lamang daw niya ang mahahalagang gamit ng kanyang ate. At dagdag pa nga ni Kyle ay bahala na raw itong sila Peterson kung ano man ang gustong gawin nila sa natirang gang. Bago nga po tuluyang umalis itong si Kyle ay tinapatan niya itong si Peterson ng balikat sa balikat at doon nga ay tinitigan niya ito ng matagal at masama. Ngunit wala namang palag itong si Peterson, bagkus ay nakayuko lamang at tumutulo ang kanyang luha. Umalis na nga itong si Kyle na may sama rin ng loob. Samantala, dumiretso naman pong itong si Peterson sa nursery room na ginawa nilang mag-asawa sa kanilang bahay. Doon nga ay napakalungkot niyang pumasok sapagkat napakatahimik na ng naturang kwarto. Doon nga ay naalala niya ang mga pag-uusap nila noon ni Rita kung saan nabanggit nga po ng kanyang misis na tatawagin di umano na Peterson Alvarez Jr. ang kanilang anak. Ngunit ayon nga dito kay Peterson ay parang mas maganda daw ata kung dadagdagan daw nila ng second name tulad nga ng Peterson John Alvarez. At dahil nga nalilito silang pareho, kaya naman nagsuggest itong si Peterson at ayon nga sa kanya, paglalaki raw ang kanilang anak, si Rita na raw ang bahalang magbigay ng pangalan. At kung sakaling babae naman daw ang kanilang baby, siya na raw ang bahalang magbigay ng pangalan. Ayon pa nga po kay Peterson, kung sakali nga daw na baby girl ang kanilang maging anak, ay papangalanan daw nila itong Amelie o kaya naman daw ay Zoe. Doon nga'y nagkasundo sila ni Rita at masayang-masaya silang dalawa. Napakalungkot nga po ni Peterson nang maalala niya ang kanilang nakaraan, ngunit mas lalo siyang nasaktan at napaiyak nang maalala niya ang mga sinabi ni Rita. Ayon nga sa kanyang asawa ay tinrato daw siya ng mas masahol pa sa hayop at dagdag pa nga nito'y muntik na nga raw siyang mapatay ni Peterson. Ganon din daw ang kanyang anak na nasa kanyang sinapupunan. Napahugulgol naman itong si Peterson habang naaalala niya nga ang mga sinasabi ni Rita at dahil nga doon ay tinanong niya ang kanyang sarili kung anong kanyang nagawa at bakit niya nagawa iyon sa kanyang asawa habang unti-unti nga po siyang napaluhod at humahagulgol sa loob ng kwarto. Samantala, sa bahay naman po ng pamilya Salcedo ay may natanggap na package itong kaibigan ni Hana. Ayon nga sa kanya mula daw ito sa Canada at tila ba'y napakahalaga kaya agad niya nga itong iniabot dito nga kay Dr. Christopher. Agad naman na nagtanong ito dito nga kay Dr. Christopher at ayon sa kanya magpupunta na po ba kayo sa Canada? Sagot naman sa kanya ni Tupe ay may job offer daw sa kanya at agad naman itong narinig ni Hana sapagkat sa mga oras na iyon ay galing nga siya sa labas at dumating na siya sa kanilang bahay. Tinanong niya itong kuya kung magtutungo na nga raw ba ito sa Canada at ayon naman dito nga kay Christopher ay pag-iisipan niya daw muna. Sabay naman sabi ni Hana na kung sakali daw ba na makakarating na nga itong kanyang kuya sa Canada, maaari daw bang ayusin din daw ang kanyang mga papeles at doon na nga rin daw siya maninirahan. Ngunit inulit nga po ni Dr. Christopher ang kanyang sagot at ayon nga sa kanya pag-iisipan daw muna niya kung tatanggapin niya nga ba ang naturang trabaho sa Canada. Ngunit ayon naman dito kay Hana ay tanggapin na nga sana ng kanyang kapatid at maigi pa'y doon na nga sila manirahan at magsimula ng bagong buhay. Kaya naman ang gabi ring iyon bago nga matulog itong si Dr. Christopher ay paikot-ikot ito sa harapan ng kanyang kama at pinag-iisip nga kung ano ba talaga ang kanyang magiging desisyon. Doon nga ay nagbalik tanaw siya sa sinabi ng kanyang kaibigan na si Geraldine na maaari niya nga daw isama ang kanyang kapatid sa oras nga na maisipan niyang tanggapin ang job offer sa Canada. At doon nga po inaalala rin niya ang kanyang bunsong kapatid na kung saan gusto nga rin itong sumama patungo nga sa Canada. Bigla ring sumagi sa kanyang
isipan ang sinabi ni Raymond noon na kung kailan nga daw ba siya magsisimula ng kanyang sariling pamilya. Lahat ng ito'y gumugulo sa kanyang isipan at tila ba'y hindi niya nga mapagtanto kung talaga bang tatanggapin niya na nga ang job offer. Samantala, kinabukasan, sa klinik ng Barangay Talisay ay nagsimula na magtrabaho itong si Dr. Christopher at ang huli niyang pasyente ay itong si Kimberly. Kung naaalala niyo po ay si Kimberly yung pinaanak niya doon nga sa damuhan sapagkat hindi nga ito umabot sa ospital at doon nga biglangan dumating itong si Simon. Nagkabiruan nga itong dalawa. Ayon nga kay Simon ay ayaw daw niya talagang mabawasan ang mga tulad nilang gwapo sa klinik, ngunit wala nga daw siyang magawa sapagkat nalalaman niya na talagang mas makabubuti nga daw dito kay Dr. Christopher na ituloy ang kanyang pangarap at magtungo nga ito sa Canada. At nababatid nga daw niya na mas makabubuti ito para kay Dr. Christopher. Sagot naman nito ay 2 taon lamang daw siyang mawawala at siguradong mabilis lamang daw itong matatapos. Sa pagbalik daw niya ay matutupad na ang kanyang pangarap sapagkat maipapatayo na nga raw niya ang kanyang charity hospital. At dagdag pa nga po ni Simon na kung talaga daw nakaguhit ito sa mga bituin, sa panahon daw ngayon napakabilis lang daw matatapos ang pagpoproseso niya sa mga kapapilan. Kaya hindi daw siya magtataka kung isang araw nga daw ay magpapaalam na nga itong si Dr. Christopher sa kanila. Biro pa nga ni Simon dito nga kay Dr. Christopher kung sakaling magbabalik na raw ito mula nga sa Canada ay kunin naman daw sana siya nito bilang isang head nurse sa ospital dahil nga matagal na raw niyang pangarap na magsuot ng all white. At kaya naman sagot naman ni Dr. Christopher ay oo naman. At sa pag-alis nga daw ni Dr. Christopher ay inatasan niya itong si Simon. Ayon nga sa kanya ay siya daw muna ang maglilid ng mga medical missions doon sa kanilang lugar. At dagdag pa nga nito ay ipapakilala daw niya ang kanyang mga kaibigang doktor upang siya nga daw ay magabayan ng mga ito. At nang akma na nga po itong aalis ng klinik ay bigla naman siyang niyakap ni Simon at nagulat nga rin dito si Dr. Christopher. Ayon nga dito kay Simon ay hindi pa man daw nakakaalis itong si Dr. Tupe ay namimiss na daw niya talaga ito. Sa bagay wala naman daw talaga siyang magagawa sapagkat nalalaman nga niya na mas makabubuti ito para nga kay Dr. Christopher. At nauna na nga pong umalis itong si Simon dahil ayon nga sa kanya ay nagiging maarte lamang daw ang kanyang mga mata. Nang mga oras na iyon ay mag-isa na lamang itong si Tupe sa klinik. Kaya naman agad niyang tinawagan itong si Raymond at ayon nga sa kanya ay maaari daw ba niyang itanong sa kanyang kaibigan na si Rita kung papayag daw ba ito na makausap niya ito mamaya. Ano naman kaya ang sasabihin ni Dr. Christopher at balak niyang makausap itong si Rita? Tuluyan na kaya siyang magpapaalam dito at sasabihin niyang itutuloy na niya ang pagtanggap sa job offer nga ng Canada? Ano po sa inyong palagay mga kaibigan? Kagaya po ng dati, mangyaring isulat niyo lamang po ang inyong mga komento sa ibaba upang atin naman pong pag-usapan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang part 2 ng episode 66 ng Init sa Magdamag. Abangan nyo lamang po ang part 3 sapagkat isusunod na po natin yan makalipas lamang ang ilang sandali. Maraming salamat po sa inyong panahon.